Hi, hello. Kumusta mga kananay? Kumusta naman ang inyong mga day off? So, ayan si tita nyo, nangingialam sa mga paninda ng iba. Ay, tingin-tingin lang ako dyan guys, baka sakali may magustuhan ako. Well, wala akong nagustuhan kasi sobrang taas ng presyo ng panindang yan, mga watches and accessories. Although parang simple lang silang tignan at saka hindi sila golden yellow pero sobrang mahal guys. So ayan guys, ganyan lang ang aking day off at itong Friday na ito. Ayan, patingin-tingin kahit walang ibili. Ganun lang guys, libre naman tumingin, wala namang bayad, kaya tingin-tingin lang tayo para ma-inspired tayo. So ayan, pagalaw-galaw lang tayo minsan para hindi tayo boring, 'di ba mga kananay? Di ba sama yung tumingin-tingin na i-inspire tayo sa ating mga nakikita at nagbibigay ng gana para tayo sumigla. Joke lang, para tayo mag-effort magtrabaho, baka sakaling someday yung nakita natin ay ating mabibili. So ayan guys, gusto kong pumasok sana dyan kaso nakasara pa that time. May gusto lang akong tingnan na nakita kong na paninda ng iba na gano'n na ang mahal ng price niya. So gusto kong makita kasi parang sa tingin ko sa salamin is mahal yung price niya guys, kaso that time is close. Basta kasi mga mall and then may mga tatak or tags, talagang mahal guys. So nagtataka lang ako sa paninda ng kasama kong kakilala kong yun sa aming tower na mahal yung paninda na yun pala may tag kasi siya guys. Dicky, ano ba yan? Dicky NY. So New York yata yun. Mahal guys, mahal yung mga ganon. Pero at least kahit naman mahal, may remembrance ka and then matitibay naman yung mga ganon. Kung kaya nating bilhin, kung hindi, okay lang naman, hindi naman nasa pilitan. So ayan guys, ganda ng mga views dyan. Ganyan. Namamasyal-masyal na lang ako para lang malibang ang aking day off. And katatapos ko kasing kumain guys. Ako kasi pagka tapos na akong kumain ay gusto ko yung lakad ako ng lakad, ganyan. Yung ayaw ko yung nakaupo lang siya guys. So may mga sale dyan ng mga shoes na sa mga sikat na shoes na kahit hindi maganda pero mahal guys. So alam nyo ba guys, mga shoes ko may tatak yan pero second hand lang, bigay-bigay yan ng alaga ko na amo ko, kaya hindi ako bumibili ng mamahalin kasi ang mga shoes ko is mamahalin kahit second hands. And tuwang-tuwa naman ako at malaking ipagpasalamat ko na yun kasi nakaka-save ako pag hindi ako bumibili ng shoes. And then hindi naman talaga ako bumibili ng mga asin na mamahalin na shoes, pero dahil may mga na-boss ako na mabait, na mapagbigay sa second hand nila, kahit second hand lang, wala pa namang sira and damage or parehas man lang yun. Kung baga okay pa naman is thankful ako kasi meron akong nagagamit na kahit mga second hand. So ayan guys, kumusta naman ang inyong mga day off mga kananay? Sana may mga rest kayo kada Friday para naman makapag-relax kayo guys, kasi naku, ang hirap ng walang rest. Puro trabaho, naku, walang ganyan. Lahat ng kontrata natin na galing sa Pilipinas ay nakalagay doon na meron tayong rest, kaya sana may rest kayo dyan mga kananay. Kahit hindi kayo lumalabas, sana nakakapag-rest naman kayo dyan. Sana maging matapang at palaban kayong mga kananay dyan ng mga medyo may sumpong ang amo. Ang importante naman guys is meron tayong trabaho, kumakain tayo 3 times a day, hindi tayo nasasaktan, and then nagsasahod tayo. Yan ang pinaka-importante, kaya magtiis-tiis lang tayo mga kananay na mga walang day off. Basta nakakapag-rest kayo, nakakatulog sa tamang oras, ganyan, kumakain ng sapat, nakakapagluto ng pagkain gusto nyo. Ay sus, sobra ng blessings yung ganun guys. Samantalang ang iba hindi na nga nakakakain ng kompleto, late pa ang sahod, wala pang day off. Kung
ano pa yung mga nangyayari sa kanila. Ay naku, kawawa talaga sila. Kaya thankful na lang tayo guys na sa mga hindi nagdi-day off dyan. Ang importante ay healthy, may pagkain kayo na tuwing nagugutom ang inyong tiyan, ganyan mga kananay. So ayan, namamasyal ako, tingin-tingin lang ako sa mga gold dyan. Napakamahal ang gold ngayon guys, kahit napakasimple lang na gold, napakamahal guys. Pero pag may pera tayo guys, maganda rin mag-invest ng gold kasi ay nako, malaking tulong yan. Gold talaga yung nakakatulong sa akin tuwing nagbabakasyon ako guys, kasi alam nyo mahirap nangungutang. Kailangan nakaka-invest tayo pag nasa ibang bansa tayo guys. Maganda yung may gold ka, kasi once na gipit ka or wala kang pera, wala kang mautangan ganyan, although ayaw kong mangutang, ako ang ginagawa ko ganyan, kahit maninipis na gold bumibili ako basta meron ako. Kasi pag may importante akong kailangan sa Pilipinas ay nagsasangla ako guys, and ano na yun, full sangla na yun, benta sangla na yun. So alam niyo pa guys, ang kagandahan niya pag may gold ka na nabibili sa ibang bansa, kahit sangla lang guys, mas mataas pa yung sangla niya kaysa sa pinambili mo guys. Promise guys, itry nyo guys. Kaya maganda yung nagpupundar ka rin ng gold kung may maipundar ka, kasi kahit na hindi masyadong mahal guys, basta yung meron siyang 10k, 5k, ito pataas na yan, ganyan, nakakatulong na yan sa'yo sa iyong kagipitan pag nasa Pilipinas ka guys. Kaya tayo mga kananay, ka-OFW, tipid-tipid lang sa ibang bansa, hindi tsaga-tsaga lang. Ang importante, may tayo, may trabaho, kasi Diyos ko, ang hirap talaga ng walang trabaho sa Pilipinas, lalo pa pag may college ka guys, ang hirap. Kung wala kang college, okay lang yung kumakain ka lang araw-araw, 3 times a day, ganyan, okay na yung buhay ng ganun. Pero pag wala kang work and then may college ka pa ng mga anak, syempre yun ang mahirap, lalo na pag ang mga anak natin ay gusto nilang mag-aral. So napakasakit yan bilang isang nanay na hindi natin maibigay yung nila, yung gusto nila sa buhay, na hindi naman yun na masama, diba? Napaka-importante kasi ng edukasyon guys. Kaya diba mga kananay, kailangan gawin natin ang lahat makatapos, makapag-aral lang ang ating mga anak. So ganyan ako guys, kahit wala akong pera, ang importante nakakapag-aral ang mga anak ko, kasi yan ang wish ko sa buhay, yung kahit wala ako, kahit wala akong maipon, basta sila makatapos, basta sila may natapos, may degree sila, para balang araw hindi nila maranasan yung hirap na ating naranasan dito sa ibang bansa. Dahil lalo na iba ng mga kabataan ngayon guys, yung mga hirap natin noong tayo yung mga bata ay hindi nila naranasan ngayon, dahil syempre may trabaho na kaming mag-asawa, and then basta iba ang buhay noon kaysa ngayon guys, diba mga kananay? Ang mga kaya natin noon ay hindi nakakaya na ng mga kabataan.